Alcala, a slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Mike Abel Live. Mga balitang napapanahon at maiingay na isyung bayan. Iisa-isahing silipin at hihimayin. Mike Abel Live. Yung mga nagagalit at bakit ko tinatalakay ito kasi hindi nyo alam ang sitwasyon. Ako, sinasabi ko kasi yan ang totoo. Mike Abel Live. Usapang makabuluhan. Diretsahang matapang na talakayan. Well, totoo ito eh. Hindi naman ako nagpunta rito para magsinungaling eh. Ang mahalaga, sabihin mo yung totoo. Walang aatrasan si Mike Abe. Pakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Mike Abe Live. Mike Abe sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service Sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Hanggang mamaya po tayong alas 10 magkakasama-sama at syempre marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Kasama na po dyan sa ating unang bahagi. Nako, ito talagang matinding usapin po ito ngayon, kaugnay dito sa nangyayari sa West Philippine Sea at ano yung ating mga katibayan kung ang pag-uusapan po ay yung mga historical evidence na itong West Philippine Sea ay nasa mapa din ng Pilipinas. Ano kaya yun, Kasi syempre may claim din, historical evidence, yung kabila, tapos tayo meron din. Kaya mamaya po sasagutin niya na ating panauhin, na ating guest para sa umagang ito. Samantala, sa ikalawang bahagi po ay makakasama naman natin mula sa via Zoom, mula sa Human Settlement Adjudication Division,
Tama ba? Adjudication Commission, sorry, hindi division, commission. Ang HSAC, ayan. Ang head po ng Legal Division Regional Adjudication Branch 11, si Attorney James Noel Morente. Tungkol naman po yan, dun sa mga usapin ng ating mga HOA, tungkol dyan sa mga roads at open spaces sa mga subdivision. Okay, kaya dyan lamang po kayo at mag-uumpisa na tayo. Nasa via Zoom ba yung ating unang guest? Okay. Via Zoom ang ating guest, resident historian, genealogist, and paleographer, Philippine Muslim Teachers College o PMTC Institute of Iranun Studies, si Ginoong Nasser Sharif. Maganda umaga po, Sir Nasser, assalamualaikum sa ating mga kapatid din po na mga Muslim. Alaikum assalam. Okay. Ayan, naku, Sir Nasser, ito ay mainit na mainit yung ating pag-uusapan, pero ito ibabase natin doon sa istorya nitong mga Iranon na nagsasabi, no? Kasi simula na magkaroon po ng pagtatalo dyan sa West Philippine Sea, medyo pinanindigan po nung kabila, no, na sinasabi nila na meron silang mga historical evidence para dun sa kanilang mga jurisdiction dyan sa West Philippine Sea, no? Kaya siguro hindi nila sinusunod yung naging ruling noong 2016. At pero ngayon dito sa ating pag-uusapan, meron din tayo, no, na pwedeng ibahagi, no, na historical evidence na base po dun sa mga artikulo na nabasa natin ay mula doon sa tribong Iranon diyan sa Mindanao. So Sir Nasser, una-una, so itong historical evidence na ito, itong ebidensya na ito na magpapatunay na mayroong mga partikular na lugar dito sa West Philippine Sea ay sakop nga nitong ating bansa o ng Pilipinas. Ano po itong mga ebidensya na ito, Sir Nasser? Yung mga research na nilikom natin, yung nakuha natin ay galing sa Highland ng Lanao. Ito ay mga manuscripts, or what we call locally na mga local carry manuscripts. It's written in a derivative ng Jawi. This was preserved kasi, as you know, Lanao has never been a part of the Spanish regime during the 16th century up to the 19th century. So na-preserve nila ito as against Maguindanao and Sulu. Maguindanao and Sulu, they are always fighting, so nagkakaroon ng nawawala yung mga manuscript. Pero sa Lanao, na-preserve nila. Kaya itong mga manuscript na ito, mga old manuscripts that na pag-aari ng mga ninuno namin, this is a good thing to use for the Spratlys kasi nakasaad sa kanilang genealogy pati yung yung mga nangyayari sa Spratlys at sa Scarborough Shoals. So speaking of manuscript, dun sa mga artikulo din na nabasa natin tungkol dito, may may mapa. Yung mapa ay nakuha mismo sa loob ng tube, yung bamboo tube diyan sa katubigan ng Sulu Archipelago. So Sir Nasser, paano natin masasabi na ito ay lehitimo o legit talaga ito? It is legitimate kasi nandiyan sa it can just be pwedeng imbestigahin, pwedeng pumunta sa Museo de Madrid sa Spain. It is there. At itong mapa na ito is it is made of cowhide. Noong mga around 1834 itong mapa na ito. Medyo bago siya kumpara doon sa Murillo Velarde. Pero as against the Murillo Velarde map noong 1734, itong mapa na ito nandoon lahat yung South China Sea nandoon. Ang Murillo Velarde map, ang nakasaad lang doon ay ang Scarborough Shoals. Okay, so para dun sa mga nakinig sa atin, Sir Nasser, ano yung mga sakop na sinasabi nitong tribong Iranon na sakop talaga nitong ating katubigan?
Ang sakop ng Iranon kasi there is a disconnect kasi sa ating medyo yung yung nomenclature natin, yung classification natin ng mga tribes dito sa Philippines, kasi the Iranon is portrayed na it is just sandwich between Lanao, that is between the Maranao and the Maguindanao. Pero ang sa totoo lang, in the end, when you talk about the Maranao and the Maguindanao, and even a major portion of Sulu, they are all Iranons by blood at saka tribe. In fact, when I went to Davao to talk with some Iranian leaders at saka mga genealogists, when we just talk simply. I just talk Marano and they understand me, and they talk Iranon and we understand each other. Pero kasi dun sa article na basa natin, na yung sinasabi nila na talagang pag-aari natin, ito isa sa mga pinag-aagawan ngayon, sir, yung ng ilang mga countries dyan sa West Philippine Sea. So anong particular, yung Ayungin Shoal ba? Ang connection kasi ng Iranon when it comes to this practice, ay ginagamit nila sa kalakalan. Kasi kung people who are reading history, maano nila na ang kalakalan sa China, ang ruta ng mga barko usually is yung sinasabi nilang coast hugging. Ang mga barko ay hindi masyadong lumalayo sa seashore. Kaya when I see coast hugging, gumagapang sila dyan around Indochina. Yun ang Vietnam ngayon. Pero the old name is Champa. And then around Champa, dumadaan sila sa Cambodia and then Siam and then across the sea para papunta sila sa Malay Peninsula. Yun ang usual route. Pero ang ruta ng mga Iranon ay from Palawan to Sulawan, which is Spratlys, and then to Pulo Condor. Pulo Condor is an old enclave of the Iranon. In fact, yung genealogy namin, yung ninuno namin, it is where we based our provenance na diniklara natin sa Marawi more than a month ago. It is about the declaration of the descendants of Baisa Condor. Now, Baisa Condor is a princess in Pulo Condor and Panduranga. Panduranga, more loosely, itong malapit sa Saigon, sa Panrang. This is the route of the Iranon. Pati yung mga the migration of the Chams, kasi ang mga tao kasi sa Vietnam kasi baguhan lang sa diyan Okay. These are David, from the north. So sir, yung Cham kasi nabanggit mo, ito yung mga indigenous people naman dyan sa Vietnam, na sinasabi mo, kung pag-uusapan ay ownership doon sa Spratlys, ay dapat ang Iranon at saka yung Cham. Ang relation kasi ng Champa at saka ang Pilipinas in general, basically yung mga migrants nila pumunta sa atin. In fact, yung alphabet natin na yung baybayin script, nun, it is more related to Champa than to yung Kawi script ng Java. Kaya marami tayong pati yung mga salita, halimbawa yung pagbibilang, talagang almost pareho tayo at saka yung mga Champa people. Pero kung pupuntahan mo yung mga Champa people ngayon, kukunti lang sila ngayon. There are only more than 130,000 sa Vietnam. They are mostly concentrated dito sa southern part ng Vietnam. Okay. Yun nga, ganon yung Cham. Pero itong Iranon, kasi parang ngayon lang din natin naririnig, ano bang klase itong tribo na ito ng Iranon? Paano napasa kamay sa kanila itong mapa? Ang Iranon kasi, they are the oldest na Austronesian mariners dito sa Southeast Asia. In fact, they were the first ones who went to China. Kasi sila, they are mariners na kung saan lang sila nakakapunta. Ang Iranon is not popular in the Philippines kasi hindi natin tinatakay kasi sa ating history. But halimbawa, pag pumunta ka
halimbawa sa Borneo or Sabah, ang daming mga Iranon doon who claims that they are from Mindanao, particularly dito sa Lanao. In fact, yung mga pangalan ng mga places nila ay hango sa mga pangalan ng mga towns namin dito sa Lanao. And the Iranos are everywhere. Sa Riau, Indonesia, there are more than 3 million Iranons. Kaya it's really a surprise. If for a starter, people who wanted to know more about the Iranon, pero ito kasi ang likom lang na 18th and 19th century, you can please read yung libro ni James Warren na Iranon ang Balangingi. Na inano niya. Malalim ito, but sa Philippines hindi masyadong tinatalakay itong Iranon kasi alam mo naman ang history natin, it's more concentrated on sa Luzon at it's more on the Philippine Revolution noong 1896. So, ibig sabihin, sir, yung mga Iranon ngayon, mas concentrated na sila na nandun sa Indonesia kaysa dun sa Lanao ngayon. Yeah, exactly. Exactly po. Nandiyan sila sa Riau, Indonesia. And lately, nagbisita dito si Minister Pandikar ng Sabah. He is an Iranon. Okay. So, Minister Pandikar is an Iranon. Ang dami pong, kasi practically when you talk about Mindanao, karamihan sa kanila po Iranon. Pati yung mga nandito sa Cagayan de Oro, even yung itong mga modern na mga naging halimbawa, naging Christian or something, karamihan sa kanila. Kaya lang hindi nila inaano yun kasi it's not popular. I mean, they are not aware of this. Pero yun na nga, sabi nyo doon sa inyong sa isang artikulo, sinabi nyo na ito na yung pagkakataon, kasi nagkakaroon nga ng dito, nagkakaroon ng pagtatalo dito sa West Philippine Sea at malaking bagay itong sinasabi ng tribong Iranon tungkol sa pagmamay-ari natin dito sa katubigan. So doon sa mapa na to ng Iranon na ito, sir, paano natin matitimbang ngayon? Titimbangin halimbawa yung historical evidence ng China versus dito sa historical evidence naman ng mga Iranon. Kasi sabi nyo nga, as far as ownership is concerned, mas dapat yung pagmamay-ari ay nasa Cham at saka dito sa mga Iranon. Magandang tanong yan. Pag sinusit mo kasi ang historical evidence ng China, ang sinasabi nila, nangingisda daw sila diyan since time immemorial. But yun lang ang kanilang batayan, mga fishermen. At saka sa international legalist, ang pangingisda po is not a state act. Hindi po yan sapat na para angkinin ang isang island ng isang bansa. Whereas the Iranon, ginagamit po nila yan sa kanilang kalakalan, ginagamit nila yan sa when it comes to the spratlys, ginagamit yan nila sa pag-travel nila sa mainland Southeast Asia, to Cambodia, to Champa, which is Vietnam, and to Siam, which is Thailand. At saka, ginamit din nila yan, ito ang pinakamadugo, kasi ginamit din nila yan sa pagta-transport ng mga migrants na nanggaling sa Champa at saka sa Cambodia. Ngayon, kasi dito po sa halimbawa when it comes to the Visayans, ang sinasabi po nila na ang mga Visaya, the word Visaya came from the Srivijayan Empire. Hindi po totoo 'yun. Yung word na Visaya came actually from the Central Champa, sa capital niya na Champa. Ang capital po ng the old capital of Cebu, which is noted also by the Spaniard, is Singapala. Ngayon ang Singapala actually is a toponym of the Singapara na nasa Tracio, which is in central Vietnam. Yun po ang nila. Kaya ang mga mga karamihan ng mga taga-atin po ay nanggaling sa Champa. Oh, okay. Meaning sa Vietnam, tama 'yon. Ngayon, when it comes to China po, yung nila, iginigiit nila, yun lang po ang maipupuin nila na nangingisda daw sila at saka na-survey daw nila. Pero
ayon sa sa monograph ko po, and then it will come out in a book later on. Lalagay ko yung more of the details. Hindi po, it's not true po. Na ano yan, the most that we have, the southernmost, according to their maps, no, is Hainan. Hainan is an island. That is the southernmost. Wala po yung Spratlys at saka wala po yung Scarborough Shoals. Okay. So, paano yun? Meron din kasi nga silang sarili, no, na sinasabi nila na historical right nila dun sa mga historical evidence na yan. So, paano natin ito gagamitin, no, na ebidensya? Saang platform o venue natin kaya pwedeng idulog ito o ipasa ito para talagang yung mga nakasulat dito, para talagang kung ang pagbabasihan natin nga yung historical evidence, kasi yun yung premise nila po parate, di ba, Sir Nasser? Ang premise nila parate historical evidence. So paano natin ito idudulog? Anong platform, anong venue? Ito ang maganda kasi kung maano ninyo yung mga lahat ng mga everything that is being discussed by such itong mga pundits like former Justice Antonio Carpio and even Rigoberto Tiglao, ang kanilang discussion at saka yung mga arguments nila, it's all about yung theoretical arguments. It's all about yung mga exclusive economic zone, which are international rules, at saka yung arbitrations. Yun lang ang tinatalakay nila, at saka yung mga yung entitlement ng Philippines according to the UNCLOS, United Nations Conventions Law on the Sea. Yun ang tinatalakay nila. Never the historical. The reason why is that talagang wala silang maibigay na historical angle ng Philippines. Ngayon, ito namang China, the China is very vocal about the itong angulo ng historical. Ang sabi nga nila, Spratly is ours for 2,000 years as part of the Holy Motherland. It's a highfalutin word. Pero ito talaga pinapangatawan nila. Ngayon, ang gusto kasi ng China is to have some parley with the Philippines regarding this. Ngayon, this is a big chance for us to point out to them na itong the Spratlys Island, hindi talaga yung history nila. It's only about fishing, whereas our people, we've been there, we trade, we transport itong mga immigrants sa Champa, at saka we use this very actively dito sa travel natin sa mainland Southeast Asia, especially the Iranian people, in which we have the evidence, yung mga manuscripts na hawak natin. Kikilalanin din po kaya yan? Kasi alam natin hindi masyadong binibigyan ng pansin na ngayon yung mga historical facts na ito, kasi nga meron na tayong UNCLOS, meron na tayong mga bagong batas ngayon dun sa ating exclusive economic zone. So paano, Sir Nasser, sa tingin mo? Here is what. You cannot just ignore China. It is a superpower. Yes. And in some ways, you have to, para magkaroon lang ng dialogue, din papag-uusapan talaga itong historical component. And then this is where ilalantad natin yung ating mga ebidensya. This is in other words, we are not we are not trying to disregard yung mga nalikom na natin na victory natin sa United Nations. This is just an addition. We are just trying to strengthen our yung claim natin sa Scarborough Shoal at saka sa Spratly Islands. This is part of strengthening it. This is the good thing. In fact, a lot of historians I've talked to actually sa kanila, bago ito sa kanila, and definitely bago talaga hindi talaga natin alam until after I have made the manuscripts, nung ginawa kong manuscripts, and then we made the pronouncement sa Lanao regarding the provenance of the Spratly Islands and Scarborough Shoals. Kailan po, Sir Nasser, lumabas yung manuscript ulit? In-upload ko yung manuscript ko about a week ago for the public. Pwede ninyong i-download sa academia.edu. Okay. You just search yung
yung title na Iranon and the Philippines Historical Claims in the South China Sea. Ibibigay na sa inyo ang academia.edu, and then you can download it in PDF. It's more than 100-page manuscript. I'm turning it into a book, hopefully in 2 or 3 months time. Basta hindi lang ako magkasakit, I'll be able to turn it into a book and flesh it out with more details and with more telling evidences na sa atin historically ang Spratly Islands. Sana wag kang magkasakit, sir, kasi mas marami pa namin kailangan na malaman pala dyan sa yung mga nalalaman, Di ba, pagdadasal ka namin kay Allah, di ba, para hindi ka magkasakit. Anyway, so ito downloadable naman po sa ngayon, itong manuscript. Yeah, it is downloadable naman. Okay. Oo, kasi marami sa ating mga kababayan ang hindi rin aware, no? Actually, ako ngayon ko lang din nalaman ito. So, parang naisip ko, bakit nga pala, sir, ngayon lang natin ito pinagtuunan ng pansin? Lalo na itong mapa na ito, kung medyo matagal na rin palang nandyan. Yeah. Yung karta hindi na Filipina, hindi naman, alam mo, ang daming mga exhibits ng Philippines regarding sa mga mapa-mapa. In fact, si Ampit Ocampo, he's going to the United States to talk about Jose Rizal at saka yung mga ancient map natin. I doubt na likom niya yung itong Karta Indihina Filipina. Very unique po ito. So bakit hindi po kayo nakikipag-coordinate, for example, sa ibang mga historian, like katulad nga ni Ambet, no? Ni Sir Ambet Ocampo, para ma-present din ito dun sa kanyang mga exhibit o sa mga presentasyon niya? So far now, kasi medyo naiipit ako sa mga gawain ko. I have to travel more often sa Mindanao. Siguro later on, we will be able to sort it out if they are interested, no? Kasi the way I look, medyo dismayado ako po sa mga historians dito sa norte natin. Pag hindi sila kasali, kasi in some of the histories, hindi nila talaga tinatalakay. There is a built-in prejudice po regarding the history of Mindanao. Pero sir, kasi ito, malaking bagay ito, di ba? Sabi nga natin, kung ang pinag-uusapan kasi nga natin, yung mga ebidensya ng ating istorya, di ba, malaking bagay din naman ito. Wag na nating isama pa yung mga ibang problema natin. Siguro dito, pwede naman tayong magkaisa, di ba? Kasi, sige sir. Exactly po. Ito ang inaano natin. This is something for the patrimony of our nation. Huwag na nating bitiwan ito po. Tulad po nitong lately, di ba binanggit nila yung Tindas Line? Yes. Yung Tindas Line po, alam nyo, ang ginawa po ng China is dinagdagan nila po sa northeast node ng kanilang Tindas Line nandito sa southeast ng Taiwan. Pero kung malaman po ninyo, one of the islands there, yung tinatawag ng mga Chinese na Lanyu or Orchid Island, yun po dati mga ng mga tao natin yan kasi it is only separated from Batanes by the Bashi Channel, itong Lanyu. And nilikom po ng Tindas Line ito. Ang mga tao diyan po ang tawag nila sa sa island nila is Maataw and also Iraya, and it is from the Iranian word Iraya or Raya. This is opposite the direction toward the sea or Ilawod. The dichotomy of Iraya is a stock phrase sa Iliana Bay sa southwest of Mindanao. For example, halimbawa po, ang Raja Buayan sa Maguindanao at saka ang Buayan. Ang Buayan po, it is traditionally referred to as Iraya, and ang Maguindanao is known as Ilod po. Yun po ang mga tao diyan sa ang mga indigenous people diyan sa sa Lanyu na tinatawag ng China ngayon, yung island na nasa southeast ng Taiwan po, ay mga taga-atin po yan. Pero ito, hindi natin pinapag-usapan po yan. Dapat
sinasama din natin yan eh. Siguro sir, sa mga susunod mong mga gagawin pa no, na mga manuscript pa at saka yung mga artikulo pa siguro dapat talaga ipaalam natin ito sa awareness yung kamalayan ng ating mga kababayan para meron din tayong pinangahawakan. Ang ano ko lang, bakit kung may ang basehan ng China ay yung mga historical facts o mga historical evidence na sinasabi na hindi kaya nila na research din ito, sir na sir? Alam mo, alam po nila yan. Pero ang ano kasi, they are trying to bamboozle us. Medyo inaano tayo yung inaano tayo kasi, alam mo kasi, when it comes to the ancient history ng Asia and the world in general, ang most of our references actually are Chinese. Yes. Pero it doesn't mean na lahat ng sinasabi po ng China ay totoo. We have to scrutinize it. Lahat yung mga sinasabi nila. We have to, and then when it comes to the sprat list po, look, I am a big fan of China, no, of what they have done in the modern era. I'm a big fan. Pero when it comes to the sprat list, talaga pong they are so wrong in this particular, itong area na ito. Hindi po sa kanila ang Spratly Island. Sa atin po yan. O yun, ako. Sir, naku, wala na tayong masyadong oras pero I hope meron tayong part 2 ha, lalo na pag natapos mo na lahat yung mga gusto mong ilagay dyan sa yung libro. Sige po sir, yung mga nakikinig sa atin, baka meron ka pang gustong ibigay na mensahe bago tayo matapos. Sa mga nakikinig po, try to download po yung yung manuscript na ginawa ko kasi so that you can be grounded on the more ancient history natin. Kasi ang dami ko pong binanggit doon. Isa pa po doon yung sinabi ko about the origin ng Bisaya. Halimbawa, if you are a Visayan, maybe you are curious to know saan ba kami nanggaling? Anong klaseng mga tao? Galing ba kami sa Srivijaya according to the mga university sa Visayas like San Carlos University? Totoo ba yung mga sinasabi ng mga istorya? Doon po makikita niyo sa although the manuscript is in abbreviated form kasi talagang ginawa ko ito last 3 months, medyo mabilis. Pero mabilis ang pagsulat ko kasi nasa akin ang detalya. Ayun. Naku, minsan kasi yung istorya, base doon sa kung sino yung sumusulat, di ba? Kaya dapat ang pagtuunan natin yung mga talagang kapwa natin Pilipino, no? Yung nagsulat ng mga istorya na yan. Yep. Okay. Thank you, Sir Nasser. Yeah. Thank you for your time also. Thank you po for having me. Napakarami ko natutunan sa inyo, sir. Yeah, salamat. Okay. Si Sir Nasser Sharif, ayan, ang ating nakausap, kaugnay pa rin po. Ay, nako, nitong issue na ito tungkol dyan sa West Philippine Sea. Samantala, magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Mga kasama na natin ang ating mga kasama mula sa HSAC, no? Pag-uusapan naman natin yung mga problema nila dyan sa mga road at spaces sa subdivision. Pero bago tayo magpaalala, meron muna tayong isang report dito. Mayor Joy Belmonte, muling pinakiusapan ang mga rice retailer na sundin ang EO 39 ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nasa linya natin ngayon si Ray Ferrer. Ray? Radyo Pilipinas Report. Then, muling nakiusap si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa micro-rice retailers na suportahan ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagamat batid niya na nahihirapan ang ilang magtitinda ng bigas. Nangako siya na magbibigay din ng tulong ang lokal na pamahalaan para hindi lang matigil ang kanilang operasyon. Sa panig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagpasalamat din ito sa mga rice retailer na nakiisa sa kautusan ng Pangulo. Sinabi niya na nauunawaan ng Pangulo ang kalagayan at pinagdaanan ng mga maliit na negosyante kaya ipinag-utos nito na mabigyan sila ng tulong. Nagpasalamat din ang kalihim sa QCLGU, DTI at DA dahil nagsama-sama
at nagsumika para matulungan ang mga benepisyaryo. Sina Mayor Belmonte at DSWD Secretary Rex Gatchalian ay nagtuo kanina sa Commonwealth Market para pangunahan ang distribution ng ayuda para sa mga maliit na rice retailers. Ito sa Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat, Ray, mula dyan sa Quezon City. Samantala, babalik tayo pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programang Usap-Usapan. Hanggang mamayang alas 10 po tayo magkakasama-sama. Samantala, sa ikalawang bahagi, ayan, tungkol naman po ito sa mga issue naman. Bakit man naman ganyan? Ito naman, issue sa mga daan at sa mga open spaces, sa mga subdivision. Tatalakayin po natin ngayong umaga kasama ang head ng Legal Division, Regional Adjudication Branch 11, Attorney 5, Attorney James Noel V. Morente. Sir, maganda umaga po. Yes, Ma'am Ben. Good morning. And good morning to all the listeners and viewers of your program, Ma'am Ben. Okay. Ayun. Naku naman. Ayun naman pala para makita natin ang kagwapuhan ni Attorney James. Sir, naku, ito pag-uusapan na naman natin tungkol dito sa mga kung sino na naman ang yung issue na naman sa mga space na yan. Katatapos lang natin sa West Philippine Sea. Pero kahit dito pala sa mga subdivision, may mga ganito ding issue. Kung sino yung dapat mamahala dyan sa mga espasyo na yan, dun sa mga open spaces at roads na yan sa mga subdivision. So, Sir, Attorney James, yes, sino po ba? Ayan, siyempre tanungin natin agad na sino po ba dapat ang namamahala dyan sa mga espasyo na yan, sa mga bukas na espasyo, open spaces, at saka mga daanan o yung roads dyan sa mga subdivision? Opo, bago ko sagutin yung inyong katanungan, Ma'am Ben, no? Mas maganda ho siguro alamin muna natin kung ano tong mga open spaces sa subdivisions. Okay, oo. No? Ayon ho sa PD 957 as amended by PD 1216, no? Open space shall mean an area reserved exclusively for parks, playgrounds, recreational uses, schools, roads, places of worship, hospitals, health centers, barangay centers, and other similar facilities and amenities. So, in other words po, kung ikaw po ay isang developer ng isang subdivision project, no, kailangan po may nakalaan na open spaces dun sa iyong subdivision na gagawin. No? So, dun naman po sa inyong katanungan na kung sino ang mamamahala, dalawa ho ang titingnan natin dyan. Una ho is prior to the completion of the subdivision project. Ang pangalawa ho is pag natapos na ho, pag completed na yung subdivision project. So, doon sa unang sitwasyon, no, before nung completion nung subdivision project, ang owner, developer ho ang nagmamay-ari ng lahat ng open spaces, ng mga kalsada, ng mga parks. So, sila ho ang in charge sa pamamahala ng mga open spaces sa subdivision project na iyon. Ngayon ho, kung tapos na ho ang isang subdivision project, no? Kailan ba natin masasabi na tapos na ang isang subdivision project? Yan ho, pag meron ng issue na certificate of completion ang Department of Human Settlements and Urban Development,
no, sa owner developer na tapos na yung subdivision project na iyon. Now, according ho sa PB 957 na as amended by PB 1216, no, ang owner developer ho ay shall donate, no, the open spaces to the local government units. And the local government unit is bound to accept that donation. However, itong provision ng batas na ito ay kinwestiyon ho sa Korte Suprema. Umabot ho ito sa Korte Suprema at ang sabi ng Korte Suprema na wala hong, ang owner developer ho ay hindi mandated na i-donate itong mga open spaces sa LGU. Okay. Opo. Ang sabi ho ng Korte Suprema sa kasong iyon is ang donation ho is an act of liberality. So it cannot be forced, it cannot arise from compulsion. So in other words, hindi po pwedeng sapilitan, no, ang pag-donate ng isang private property. Ang pangalawang sinabi ho ng Korte Suprema dito ay ang mandatory donation ho ay tantamount to taking of private property without just compensation. Ang Estado ho at ang LGU ay may kapangyarihan naman hong mag-expropriate ng property. Ang LGU ho ay ang kapangyarihan nila ay galing po sa RA 7160 o ang Local Government Code. Pero pag kinuha mo ang property ng isang private individual, dapat may kaukulang just compensation po. Dito wala ho. So, sinabi ng Korte Suprema na invalid ho yung ganun na setup. So, ang rule ho ngayon is si owner developer ho, pag natapos na ang subdivision, siya pa rin ang mamamahala unless i-donate niya po sa LGU. Okay. Opo. So ngayon, doon sa tanong ko kung sino yung dapat mamahala sa open spaces at roads dyan sa loob ng isang subdivision, yung owner-developer pa rin? Yes, ma'am. Pero kalimitan naman po kasing nangyayari is tiniturn over din ni owner-developer sa Homeowners Association itong open spaces. Okay. And regardless pero of legal kung po yun, donate niya ba sa... Hindi, legal yun. Kunwari, from owner-developer to Homeowners Association. Okay naman yun. Yes po, opo. Okay. Opo. And regardless po kung dinonate ba ni owner-developer kay LGU yung open spaces, si HOA naman po, ang Homeowners Association, ay may kapangyarihan pa rin mag-regulate. Pursuant to the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, yung RA 9904 po na batas. Okay, so meaning pwedeng na-donate ito sa LGU, pero ang magpapatupad ng mga kailangan ipatupad ay yung HOA, yung homeowners. Ang nasa RA 9904 po kasi ma'am is si HOA po ay may kapangyarihan na mag-regulate ng paggamit, maintenance, repairs nitong mga open spaces. At the same time, meron din po silang karapatan para i-regulate yung pagpasok at paglabas sa isang subdivision, no? But they must comply with the requirements of the law before they can implement ng LGU din, ganon. Opo. Ayun. So dapat susunod sila, pwede sila mag-regulate, pero pag yung may mga batas na kailangan sundin nila yung LGU. Yes, ma'am. Opo. Okay. Pero ano ba yung madalas na Attorney James? Ano ba yung mga madalas na nagiging issue nung nila dyan, ng HOA dyan sa mga spaces na yan? Ang kalimitan ho is, for example, pag may pumapasok ho na mga hindi ho residents ng subdivision, yung traffic ho sa loob ng subdivision medyo nag-worsen, and at the same time yung
may risk din ho sa security ng mga residente natin sa loob ng subdivision. Opo. So ito'y madalas pala na nagiging issue dyan sa mga open space. Eh yung mga yung mga parking. Di ba minsan may mga ganun din? Opo, kasi ang open space po, ito po ay reserved talaga for, pag sinabi mong roads, ito po ay daanan, hindi ito parkingan. Pwedeng parking space ng ating mga residente. Opo. So, may mga ganong reklamo din na nakakarating sa aming ahensya on that issue kung pwede yung mga nagpa-parking. Okay. Pero ito Attorney James, may tanong, kung ang LGU po ba kung ang LGU po ang kasalukuyang nagme-maintain o namamahala sa open spaces at road nila, pwede bang ilipat ito sa HOA, sa HOA, pamamahala nito at vice versa? At kanino ba dapat pumunta para maiproseso ito? Ang issue po na yan, ma'am, that is actually under also the jurisdiction of our agency, itong Human Settlements Adjudication Commission po. Kasi under our rules of procedure and the law creating HSAC, HSAC has jurisdiction over disputes involving the open spaces and common areas in a subdivision. Ang LGU naman po, pwede nilang, ang HOA po, under RA 9904, as mentioned earlier po, may karapatan sila, may kapangyarihan silang mag-regulate ng paggamit at pagpasok at paglabas sa isang subdivision pursuant to the RA 9904 na batas po. Ayun. O sige, mamaya magpapatuloy tayo. Attorney James, dyan ka lang ha. Meron lang tayong padadaanin na plug at babalik tayo sa ating pinag-uusapan ngayong umaga kasama ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa.
Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Meron na po tayong 48 minuto makalipas ang 9:00. Balikan natin si Attorney James Morente, ang head ng Legal Division, Regional Adjudication Branch 11. At pinag-uusapan natin yung tungkol sa mga open spaces at roads dito sa mga subdivision. So, Attorney Morente, saan na nga ba tayo kanina huminto yung binabanggit mo kanina? Yung sa tanong, no, paano yung pagpoproseso nila at saan sila pwedeng magsampa, halimbawa ng kanilang case? Pwede po silang magsampa ng case sa aming ahensya. Itong yung mga HOA members po, pag nagrereklamo sila against their homeowners associations, pwede silang magsampa ng complaint sa amin. Pero ang tamang proseso ho doon is before sila pumunta sa amin, i-refer muna nila yung kanilang grievance sa kanilang grievance committee sa kanilang homeowners association. Baka kasi po doon pa lang sa level ng homeowners association may kaya nang ayusin yung kanilang di pagkakaintindihan. Opo. So, kung after naman noon, no, na hindi sila satisfied dun sa naging aksyon ng kanilang homeowners association, pwede na ho silang pumunta sa aming ahensya. Ngayon, ang importansya ho the importance of that requirement, no, na i-refer muna nila sa kanilang grievance committee, kasi po under our rules of procedure, no, sa HSAC, kinakailangan pong i-attach sa complaint yung certification from the let's say for example election related yung kanilang reklamo, election committee. Kung sa grievance naman po, kailangan may certification din ng chair ng grievance committee na pumunta sila sa kanilang homeowners association na diniscuss nila yung kanilang problema pero walang amicable settlement na nangyari. So kinakailangan i-attach yun sa complaint. Kasi pag wala ho yun, pwede hong ma-dismiss yung kanilang complaint sa amin, pag-file nila ng complaint sa amin. Okay, ganun pala yun. Pero ano ba yung kasi sabi nila, minsan may pang-aabuso. Ano ba usually yung nagiging pang-aabuso na nangyayari, na nailalapit sa inyo, Attorney James? May mga instances po kasi na like siguro yung hindi inaalaw yung mga pagpasok at paglabas masyadong strict, no, yung pag-regulate ng access doon sa subdivision. Tapos meron din hong yung mga parks madalas madaming mga times na parang medyo hindi nagagamit kasi hindi na-maintain ng maayos ng homeowners association. Or yung mga kalsada, hindi rin na maraming mga butas or sira kasi hindi na maintain ng maayos. Yung mga ganun po na mga reklamo, ma'am. Okay. So, yung kaninang kaso against doon sa mga, sa mismo nga HOA. Pero paano naman yung mga parehong homeowner yung nagkakaproblema dyan, Attorney James? Doon sa paggamit ng katulad ng sabi natin, baka may mga parking din ng mga dyan, di ba? So pag mga ganon, didiretso na din ba sila sa HSAC? Tulad ng sinabi ko kanina, ma'am, no, i-refer muna nila doon sa appropriate committee ng kanilang HOA. Kasi kinakailangan nilang i-attach yung certification ng kanilang HOA sa complaint nila bago nila ma-file sa aming ahensya. So, kasi ground po kasi yun for dismissing the case, complaint kung wala yung certification na binabanggit ko po. So ganun talaga pala lagi yung proseso, kay pareho kayong homeowners o homeowner dun sa HOA,
pareho yung proseso nun. Yes po, ma'am. Ang tawag po namin dyan is intra-associate dispute. Pwede hong may reklamo si COA against a member, or pwedeng si member against a member, or si member against the COA. So pwede pong ganun. So lahat yung pare-pareho ng proseso. Yes, ma'am. Opo. Okay. Pag Attorney James, pag na-dismiss sa inyo, pwede pa ba yung i-apela o talagang wala na? Yung dismissal naman po na on the ground na hindi nila na-attach yung certification is without prejudice. So pwede nilang ma-refile sa aming ahensya. Pero yun ho, ang hassle ho, di ba? Kasi pupunta ka sa HSAC, magpa-file ka, tapos madi-dismiss lang din yung complaint mo kasi dahil kulang yung documents na sinablit mo. Opo. Okay. So, dapat talaga kumpletuhin nyo para naman na hindi kayo ma-dismiss agad. Pero, yun nga, pag na-dismiss, pwede pa naman kung kulang lang ng dokumento. Yes, ma'am. Opo. Okay. Actually, parang siya, ma'am, parang similar siya to, di ba, yung barangay conciliation sa may ibang mga like sa criminal crimes, no? May ibang crimes na kinakailangan. Pupunta ka muna ng barangay mo bago mo ma-file yung case. So parang ganun din ho dito sa amin. Kinakailangan i-refer mo muna dun sa homeowners association na kung saan ka Okay. Naku, Attorney James, wala na tayo masyadong oras. So, nasa iyo, baka meron kang mensahe dun sa mga nakikinig sa atin bago tayo matapos. Yes, ma'am. Gusto ko lang ho pasalamatan ang Radyo Pilipinas for sa pag-imbita sa amin dito sa Human Settlements Adjudication Commission upang lubos na mapakilala namin ang aming ahensya sa publiko. And also to enlighten na rin as well the public on issues relating to human settlements. So, iniimbitahan ko lahat ng ating mga listeners and viewers, ma'am, na to follow po yung Facebook page ng aming ahensya, Human Settlements Adjudication Commission, pati na rin ho yung Facebook page namin dito sa Davao Region, Human Settlements Adjudication Commission 11. Opo. Okay. Maraming salamat, Attorney James. Yes, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am Ben. Thank you. Si Attorney James Morente, Head ng Legal Division, Regional Adjudication Branch 11. So maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig. Natapos din ang ating programa sa ating technical side kay Rolly B. Ayan. Rolly Bumatayo, JT Midan, Trixia Samson, yung ating OJT, at sa production side, kina Bea Gaza at Erwin Peñano. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Ako po si Ven Blones, maganda umaga. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ating kasama na si F. Gaitos.